Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na pinupuri, pinapasalamatan ka po namin sa mga oras na po. Magmula Panginoon, sa pag-isip pa lang, namin taglay namin, patuloy na pagbibigay mo sa amin ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong pag-ibig, Panginoon, patuloy mo pinagkakaloob sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat sa amin. Pagkapat andun yung hindi nangiling, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan ng aming pisikal, ng pangkatawan, ano man yung aming mga ginawa sa maghapon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw yung aming kasama. Patuloy mo kami pinagtagumpay, Panginoon, dahil napakasarap, Panginoon, na palagi kang nariyan sa amin, Panginoon. Palagi namin nararanasan yung pag-ibig mo, yung kabutihan mo, na patuloy mo pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat. Tunay na ikaw ang aming Diyos na laging nariyan. Handa kami sakupin, Panginoon, ng banal na presensya, Panginoon. Kaya sa gabi ito, walang humpay na papuri at pasasalamat ang iaalay namin, Panginoon. Dahil noon pa man, ikaw na ay makapangyarihan, ikaw na, Panginoon, ang nagmamayari sa amin, buhat ng ikaw ay aming tanggapin. Kaya sa mga oras na ito, alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Dahil noon pa man, pinuno mo na kami ng pag-ibig mo. Pinuno mo na kami, Panginoon, palagi ng pag-asa na patuloy mo binibigay sa amin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, anuman yung masuntungan mo sa aming mga buhay, pakalinisin mo po kami, nagpapakumbaba po kami sa mga oras na ito. Maliit, malaki, na kasalanan na aming mga nagawa, alam po namin na ito'y kasalanan. Kaya salamat dahil meron kaming Diyos na laging nariyan ang nagpapatawad sa aming mga kamalian at hindi kami hinuhusgahan. Salamat dahil ikaw yung aming Diyos na pinagtitiwalaan namin ang aming mga buhay. Salamat sa kalinisan, salamat sa patuloy na kapatawaran, salamat sa iyong banal na presensya sa mga oras na to. Salamat dahil ikaw lang yung aming bibigyan ng pasasalamat sa aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, ang lahat ng gagawin mo, tatayo sa iyong banal na harapan. Patuloy nga po na palutin yung anin ng iyong banal na dugo. Alisin niyo ang gawa ng kaaway sa gabing ito dahil alam namin hindi ito magtatagumpay. Salamat sa mga awitin na inihanda na aming sama-samang aawitin.
pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa bawat isa? Yes, Yes, O Lord, is faithful yan. Gulat yung ba kayo dito ko sa pagkunin ko sa Panginoon, nakating na lang po may kwento lang po. Nung may message ako ni Jack, mahaba po yung message niya. So, una ko pong naramdaman is, mabigat to kasi magsumunta ako. So, naramdaman ko yung bigat. And at the same time, naramdaman ko din ko yung opportunity. And opportunity to serve God. Hindi naman po first time na tumayo ako sa harap ko para magpaawi. Sabi niya, may nagtanong nga sa akin, si Connie sabi niya sa akin last year, yun ang seminar kami. Ate, sa akin, bakit hindi ka na nag-worship lead? Sabi ko, masyado kasi na ako naging emotional. Before emotional ako, nawala ko si Mama makakapadala ng emotion ko yung pag-lead ng worship. And ngayon po, alam ko po na ang Panginoong Diyos yan, ang gumagabay at sumasama po sa atin kahit saan man po tayo nakatayo. Nandito man tayo, nandiyan man tayo, o na kahit nasa man lugar po tayo, ang Diyos po ang sumasama sa atin. Ang huling message ko po kay Jack, sabi niya sa akin yung Monday, Ate San, ready ka na ba? Okay na naman mag-lead ng worship this Wednesday. Sabi ko kung sa sarili ko lang na lakas, sa sarili ko lang na boses, hindi ko din alam kung kaya ko na. Pero naniniwala ako that the Lord will lead. Ang Diyos ang mag-lead po sa atin sa pagsamba pa po sa gabi po na ito. And pinangawakan ko po yung verse galing po sa ating Great Commission, Matthew 28 verse 20. Sabi ko ng Panginoong Jesus bago siya physically mag-ascend sa heaven, sabi ni Jesus, and surely I will always be with you. Kasama niyo ako to the very end of the age, hanggang katapusan ng sanlibutan. Kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Sama-sama po natin awitin, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, ako'y di mapagpapalaya.
buong buhay sa'yo, Diyos. Alikain mo aking mundo nang mapasayo habang panahon.
masarap na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Yan, tunay nga na patuloy na yung pagsama at pagkilos ng Banal na Espiritu ay ating pong nararanasan sa ating kalaginahan. Amen po. Amen po ba mga kapatid? Yan. Ano po yung pamagat ng ating pag-aaralan? Sharing the good news. Dapat daw po natin ibahagi o ipamalita o ibahagi natin sa ating po kapwa yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Natignan po natin yung sinasabi po doon sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 16. Sa English po, pakibasa naman po. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Meron po sa Tagalog na yan. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko po inahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Yan. Tunay nga na tayo po ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po na ito na aming mga pagmulay-mulayan mula po sa aklat po ng Roma po Panginoon. Salamat at patuloy na pagkakabalik po kami ng karunungan, kaunawaan po sa puso isipan po Panginoon upang mas lalo pa namin maunawaan yung inyong mga banal na salita po na ito at sa pagbabahagi po namin ay patuloy na hindi po namin ito ikahiya o hindi po kami nahiya na magbahagi na yung mga banal na salita. Ganito yun po yung bawat isa po sa amin bilang mamamanan ng palataya po Panginoon na maisang buhay po namin ang inyong mga salita po na ito. Salamat po Panginoon at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang tanong, sabi nga ay, paano daw po kung walang nagsabi po sa atin na tungkol kay Jesus? Yan, nasaan na kaya ako, Jesus, kung wala ka? Awin po yan, di ba? Ano po ang natatandaan po natin, o isipin po natin, pasumandali, paano ba tayo nakakilala sa ating Panginoon? Yan, paano po? Sabi nga, kung walang nag-invite po sa atin, naimbitahan po ba tayo sa isang krusada, o sa isang Bible study, o sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya kung magbahagi sila ng banal na spirit na banal na salita ng ating Panginoon? Meron bang mga naka-experience po ng ganyan? Ako po ay tagal na rin naman na bago po ako ma-abroad is talagang nakapakinig na po ako ng sa isang crusade na nagpaanyaya. Subalit sabi nga ay doon na sa parte ng pagpapatanggap. Yan. Una, nagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Doon sa bahagi ng pagpapatanggap ng ating Panginoon bilang tagapagligtas ay sabi may kumontra. May mga kumontra ng mga barkada, mga kaibigan. Ako, huwag tayong sumunod dyan. Pagka sumunod ka sa panalangin na yan, mag-born again ka. Yan, meron mga ako noon, mga ganun po, yung mga naging salita, naririnig po namin. Subalit, sabi nga ay taong 1992, nung ako po ay mapunta ng Saudi Arabia, 1992, yan. Sabi nga ay medyo higpitan pa po noon yung salita po yung Biblia, yung mga pagtitipon sa mga simbahan doon sa lugar po ng Saudi Arabia. Bakit po? Kasi po di ba, Saudi is Muslim country. Kaya talagang may nag-imbita po sa akin siguro na sa panahon ng ako po ay mga 3 buwan na, dahil March ako umalis noon, March, April, May. Yan, nag-imbitahan po ako ng isang kapatiran o isang katrabaho. Dahil kasi habang ako ay nagtatrabaho sa parang malampasan ko, mapagtagumpayan ko yung homesick na aking nararanasan. Sabi nga, yung homesick po daw na yan ay tumataas yan. Habang tumatagal, tumataas po yan. Nagiging home 7 yan, home 8. Yan. Habang ako po ay nagtatrabaho, kasi
umalis ako ng Pilipinas, tumutugtog po ako sa simbahan sa Katoliko. Yan, gitarista rin po ako doon. Uso-uso po noon, mga 1990s po na yun, uso-uso po yung mga charismatic prayer meeting. Yan, ano po yung pinakanta? Alive, alive, alive forevermore. Yan, mga kanaan ng mga charismatic. Yan. Habang ako po ay nagtatrabaho, ay talagang kumakanta ako. Nagsusunod lang naman ako sa trabaho namin nung daliwahin ulit kami. Kasi yung building na ginagawa namin, 3 palapag tapos may rooftop. Nandun sa 3rd floor. Yan, meron akong ginagawa noon na nag-layout ng mga kantuhan ng mga pagmulagan yan. Yan, meron nakarinig sa akin na kasamahan ko rin sa trabaho, taga Maynila. Sabi niya, "Born again ka?" Sabi ko, "Hindi, patuloy mo ba ako?" Ang mga kinakanta lang kasi kako namin yung mga ganyang kanta na mga kapag-charismatic. Sabi niya, "Imbitahan kita sa Webes ng gabi, may gawain doon sa dadayo tayo sa aking lugar." Sabi niya, "Pero mayroon namang maghahatid na masusundo sa akin at iyahatid tayo pa uwi. Gabi, alas 8 ng gabi." Okay, sabi ko, "Sige, sama ako." Yun, sa madaling salita, yung talagang sumama ako doon. Tapos, nagpatanggap. Talagang buwag din naman sa puso ko yung pagtanggap. Kasi nga, sabi ko, hindi naman yung mga panahon lang na yun, yung narinig ko, yung salita ng ating Panginoon na binabahagi yun. Kaya doon po ako tumanggap. 1992 rin po yun, May. Hindi ako nagkakamali, May 17 or 27, basta may 7 siya. Yan, susunod, papalang naman natin yung 3.7. Kaya yun, doon po ako sinasabi ko doon, dahil may nag-imbita po sa akin, kaya po ako nakakilala sa ating Panginoon. Nakarinig ako ng salita, may nag-share, nag-anamahan din po yun. May pastor na nag-share ng salita, may nagpaanyaya na mga pagtanggap, kasi marami rin kami mga first timer po doon. Yung sabi nga, kasi nga pagka gano'n na sa pagtitipon, mayroong mga first timer na nakainkwentro, at tapos natanong ko siya kung Kristiyano siya, kung sasabihin niya hindi, kaya yung nakaraang revival night, yung boyfriend ni Connie, yan na nakasama namin sa grupo. Yun, kasama ko doon ay isang pastora, nakadalawang leader ni Pastor Wilson. Yan. Kaya sabi nga, nung siya, pinahuli ko na siya na mag-share. Yan, sabi niya nga, hindi daw siya makarelate ko sa pinag-uusapan namin dahil katoliko daw siya. Ayun, nilihans namin siya. Sinabi namin sa kanya na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Kristo, kaya hindi disgrasya na napunta ka rito, hindi sinasadya na napunta ka dito, kundi kalooban ng Panginoon na ikaw ay makasama namin sa gawain mo. Ito kaya sa revival na natin. Inubisin namin siya, nakukuhan, tatanggapin mo, magsisisi ka lang, na yung mga kasalanan, mananampalataya ka, ang Panginoon ay siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos wala kang gagawin, kundi papasukin mo lang siya sa iyong puso, tanggapin mo siya bilang Panginoon sa iyong pagligtas, may tutuloy kang kanyang pong anak. Hindi yung ganun ba na ay share ko, mga yung mabuting balita, hindi ka kaya na ibahagi yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen po, sa mga ganung pagkakataon, samantalahin mo na huwag mo nang palagpasin yung pagkakataon na yun na mashiran mo siya ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen po. Siguro naman, ganoon din tayo, yun sa akin, yung experience ko, na bagamat marami namang naririnig ng mabuting balita, pero parang, alam niyo yun, yung buhay noon, nung kami po ay tumutugtog doon sa Katoliko, parang hindi mo ramdam na kaya mo ginagawa yun dahil para sa Panginoon. Hindi, para kaya ka lang tumutugtog doon, dahil kasi parang performer. Nag-perform ka lang, o ginagawa mo lang yung para magpasikat, o para mapansin ka.
Ganon. Hindi gaya kapag sa atin, nakilala natin ang ating pong Panginoon, talagang ang binibigyan po natin ng papuri at pagsamba ay walang iba kundi yung ating po Panginoon sa Kristo. Amen po? Yan, anong sinasabi po natin dyan? Sabi nga yung paano kung walang nagsabi po sa atin at tungkol sa ating po Panginoon Jesus, po ba? Nasa kaya tayo nun? Paano kung walang nag-invite po sa atin sa church? Na invite ka namin, kaya nung nakaraang linggo, di ba? Meron po tayo mga na-invite na mga hindi mananampalataya. Di ba? Sa pamamagitan, pag-invite po natin sa kanila, ay nakarinig sila ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Kaya mahalaga din po yun na makapag-invite po tayo, nakapag-share po tayo sa ating mga Bible study, kumisan, hindi lang sa grupo, isa sa amin po sa mga katatayan, talagang doon sa mga by group, mga tatay, nag-invita pa rin kami ng mga unbeliever. At least sa pamamagitan ng pagpapulong namin na yun, ng mga katatayan, ng mga paraan, na talagang naibahagi din po namin yung mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, sabi nga ay, lagi natin i-insist po sa kanila, yung bawat tao, di ba, yung bawat maging unbeliever man yan, ay talagang mahal po yan ang ating Panginoon Jesus, di ba? Sabi nga sa John 3:16, di ba? Hindi naman individual, kundi yung sanlibutan ay kayo po umibig. Yan. Sabi nga, kung hindi tayo makaminig, hindi tayo invite, o hindi tayo nakapakinig ng mga kanya pong mabuting balita, ang tanong doon, nasa na kaya tayo? Di ba? Nasa na kaya yung buhay natin? Ano na kaya yung kahihinat ng buhay po natin kung hindi tayo makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon? Maramihan daw po sa mga tao gusto, kasi karamihan, ang gusto lang ng mga tao ay kapag nagbahagi ka ng salita ng Panginoon, kapag ang kapakaramdam mo, gusto mo na talagang tanggapin, riniisis mo talaga na tanggapin ng tao na yun, yung mabuting balita at tanggapin ng ating Panginoon Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas sa ating buhay. At gusto mo na kapag tinanggap yun, magkakaroon ka ng malaking mag-iiwan ka ng legacy doon sa lugar o doon sa panahon na yun at talagang binabahagi mo yung banal na salita ng ating Panginoon. Subalit sa akin nga yung iba, tahimik lang pero sabi nga ay andun pa rin na siya po ay nananalangin, na siya po ay bagamat hindi siya publicly, sabihin ko na talagang bumahayo, pero kung siya kapag meron siyang nakausap na tao, hindi ba lalo na hindi mananampalataya, talagang dapat ibahagi po natin yung mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil sabi nga bilang mga Kristiyano, yan po may binigay po sa atin na misyon ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Isang misyon na sabi nga ay tatatak, eternal, yung magkakaroon ng impact, eternal po sa buhay ng tao po na ating pinabahaginan ng kanyang mga banal na salita. Ano po yung sinasabi po doon sa aklat po ng Mateo chapter 28, verse 19? Diba? Sabi po doon, go and make disciples of all nations. Umayaw na po tayo, lumabas tayo, bahagi po natin at gawin na po natin disipulo yung lahat ng tao sa buong nasyon, buong sanlibutan. Bawat mabahaginan po natin, sabi ko nga, napakaganda po yung ginawa po natin dito, noong April 17, crusade po ba? Mahigit 30 po katako yung tumanggap po sa Panginoon, sa ating po Panginoon, bukod sa lugar po ng Takpe. Nung na-revisa ko po yung kanilang decision slip, karamihan po doon, mga makuloy. Kaya sabi ko nga kayo yun, balita. So lang mga makuloy po na ito, talagang malaking po na yun. Kaya kailangan talaga makipalong sila, patuloy ng pabahaginan ng kanyang mga banal na salita. Pag sa atin po, nung linggo, yan, yung mga bisita ko na taga-Bukid, kasama ko na si Tarpago, maganda naman yung naging impact sa kanila nung linggo mo na yun. Bagamat
sabi nga, talagang first timer lang sila, ay talagang nagustuhan nila yung kung paano tayo manambahan at kung paano tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Amen po? At sabi nga, nagbalik pa sila ng hapon at nakita rin nila kung yung ginagawa natin, yung tatak GCCC, di ba? Na talagang andun po na yung yung asawa ng isang katrabaho namin doon ay talagang nanalo pa siya. Nakahabol pa siya dun sa anim na ito. Kaya tuwa din at nalibre na rin yung kanilang almusal. Yan. Natutuwa din ako sa loonan nila, kung nagpapalaro na yung mga bata, ay talagang kino-coach niya yung kanyang mga apo. Kaya siguro talagang gusto rin nila, manalo, pwede mo na lang, 500 yun, di ba? Kaya naman ng maliga, kung alin yung magpinsan, sila pa yung nagsaway. Kaya parehas sila natin. Dati din ko, may kuha ng lulay. Ito nagsabay siya. Kaya na-experience nila yung ginagawa po natin, di ba? Nabigay, hindi lamang, at nasabi ko, hindi ka ako kayo umuwi, kasi nung nagbigay ng merienda, nagsiuwi na po sila, nagpaalam. Tapos, sabi ko, hindi kayo nagsiuwi, sana meron pa kayo uwi-uwing candy. Ay, meron ako sa bulsa, ito ako. Inaalago ka ako doon, alaga pa ako dito ng mga candy. Meron pa silang panghihinayang. Kung sabihin, ibig sabihin na talagang dapat gagaya ng na-experience natin, nakikita tayo, mag-imbita rin po tayo ng mga believer, di ba? Yung ating yung ginagawa, one more soul for Jesus, napakaganda po din po nun. Kaya dapat talaga is lagi po tayo mag-invite ng mga believer para po makarinig po sila ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Pero sabi nga sa pag-invite po natin, o sa pagbabahagi po natin ng kanya po mga banal na salita, kung minsan meron pong struggle, di ba, na tayo ng mga nararanasan. Bakit kung minsan, di ba, sabi nga natin, baguhan lang ako eh. Kung minsan, ang hirap, ang hirap pa kung paano natin ibabahagi yung mabuting balita ng ating Panginoon. Mas madali pa nga yung tumulong ka, di ba, sa iyong kapwa. Mas madali pang gawin yun. Mas madali pang bigay ka ng mga donasyon, di ba? Sa mga ibang grupo. Yan, magbigay po tayo, mag-volunteer po tayo sa mga gawain. Yan, kaya nga sabi nga ay ano maging sa pag-suporta po natin dun sa mga nangangailangan. Mas madaling gawin yun. Mas madaling gawin na kumilos tayo o magbigay tayo ng mga gawain patungkol sa kalusugan, di ba? Feeding programs, madaling gawin yun. Maging sabi nga, kasi kapag ginawa po natin yun, tayo nag-donate, nagbibigay tayo, nag-volunteer tayo sa mga gawain, nakikita agad yung epekto, di ba? Hindi kagaya na kapag tayo po ay nagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi nga parang ibang usapan yata na yun, di ba? Nagkakaroon po tayo ng struggle kung minsan sa pagbabahagi po natin ng kanyang mga banal na salita, nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan o hindi basta-basta maunawaan ng mga tao na ating pong sinisharean o binabagilan ng kanyang pong mga banal na salita. Kung minsan pa nire-reject tayo, di ba? Lalo kung makakatagpo po tayo ng mga tao na sinasabi po natin ay talagang pilosopo, di ba? Meron siyang patanong na talagang ibabulat ka niya o yung parang malayo naman yung kanya pong katanungan doon sa salita ng Diyos na yung binabahagi po sa kanya. At kung minsan, di ba, ano pa ang struggle na ating pong mararanasan po doon. Kung minsan, masasabihin mo tayo parang ang uwi mo naman. Yan, masyado kong may yatang religyoso. Yan, gusto ko yata kami mag-board again eh. Yan, mga ganon, di ba? Kung saan nakikita po natin, may struggle po yun na ating po mga naranasan. Bakit sabi nga, sa ating po teksto, kung sa sinasabi po na yan, ni Apostol Pablo, di ba sa verse 16 po na yan, ay talagang sabi nga ay, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan
ng bawat sumasampalataya. Yan, di ba? Kung daw sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya nga po, tingnan po natin yan, pagbulay-bulayan po natin yan, sinasabi po dyan sa ating pong teksto na ating pong nabasa. Ang putos po dyan, ang unang putos po natin, pakibasa ako. Yan. Yung pagbabahagi daw po natin ng kanya pong mabuting balita ng Panginoon ay talagang mayroon tayong pakinabang o mayroon itong halaga na ibahagi po natin ito. Ano sinasabi? It has a power. Meron daw po itong kapangyarihan. Yan. Yung sa unang bahagi po na yan, for I am not ashamed of the gospel. Yan. Sabi nga, bakit hindi nahiya ko, hindi kinahiya dito ni Pablo yung pagbabahagi ng kanyang mga banal na salita. Yan. Kasi, sabi nga, alam ko dito ni Pablo na kung ano ang ibig sabihin ng gospel o ng mabuting balita. Kaya sabi nga, hindi lang daw po ito isang magandang mabuting ma-i-advise po natin doon po sa mga tao na ating po mga nababahaginan. Hindi lang daw po ito isang normal na pagtuturo. Ito po ay kapangyarihan po ng Diyos. Amen po? It is the power of God that brings salvation. Yung mabuting balita nga po na ito. Kilalanin, sino po ba yung mga kakilala kay Pablo? Yan, di ba? Nung una, sino siya? Hindi naman siya kasi Pablo, di ba? Siya si Saul, di ba? Dati si Saul, isang tao, mga galit sa Kristiyano. Yan, di ba? Nung unang panahon na yun, kung ngayon kaya, di ba? Kung makikita po natin, na talagang mayroon pang nag-ala sa kung ngayon na ibawat Kristiyano, ibawat mananampalataya, kapag ka nabalitaan, si ganun, umahayong ka, kahit pupuntahan ka. Ano yung ginagawa niya doon sa mga tao po na yun na nagbabahagi ng mabuting balita ng ating po Panginoon o sa mga Kristiyano, di ba? Sabi nga ay pinapahirapan niya po ito, pinapahuli, yung iba nga, minsan pinapapatay pa, hanggang sa isang araw nga po, habang siya po ay naglalakbay kung si Saul papuntang Damascus, bigla po mayroon pong liwanag na nagmula doon po sa langit. At meron po siyang tinig na narinig. Ano po yung sinasabi? Makabasa po natin yan sa Aklat po ng Gawa, chapter 9, verse 4. Ano po yung sinasabi po doon? Saul, Saul. Yan, ba? Sabi nga, why do you persecute me? Bakit mo ako persecute? Inuusig. Yan, bakit po ako inuusig? Yan, sabi nga ay, at doon po sa mga salita po na yun, nakilala po ni si Saul, yung ating pong Panginoong Jesus. Ano po yung ginawa nung siya po ay makakilala sa ating pong Panginoon? Diba? Sabi nga ay, nagbago yung kanyang pong kaisipan. Nagbago po yung kanyang buhay. Na yung nagmula po doon sa persecutor, naging naging preacher po siya. Nagbahagi po siya ng banal na salita ng ating Panginoon. Sa pagiging kanyang destroyer po, mga mananampalataya, mga Kristiyano, naging disipulo po siya. Yan, ganito po, sabi nga ay, ganito po yung kapangyarihan po ng ating pong Biblia na ating pong binabasa, yung salita ng ating Diyos na ating pong pinapahagi. Yan, sabi nga ay, nakakapagpabago po ito ng buhay ng tao na gaya ng ginawa po ng ating Panginoon doon po sa buhay po ni Saul na naging si Pablo. Yan. Sa bawat isa din po sa atin, di ba, na isipin po natin nang dahil sa salita ng ating pong Panginoon, nang dahil sa mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos, nagbago po yung ating pong mga buhay. May po ba? Agree po ba kaya na nagbago po ang inyong mga buhay? Yan po ba? Yung patunay lang po ito na meron pong kapangyarihan ang salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Kung alam po natin na meron pong kapangyarihan yung salita ng ating pong Panginoon, sabi nga ay isang challenge, bakit po natin ito tinatago? Bakit hindi po natin ito binabahagi sa ating pong kapwa? Di po ba? Kung alam po natin na meron pong kapangyarihan
kapangyarihan, ang salita ng ating pong Panginoon, yung mabuting balita ng ating pong Panginoon, huwag po natin sarilinin. Yan, gaya nga po, kung sa introduction natin kanina, mayroong nabahaginan tayo, mayroong nag-share sa atin, mayroong nag-invite sa atin sa church, o may nag-invite sa atin doon sa isang Bible study. Kaya po tayo nakarinig ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen po? Kapag sabi mo mga star mo, huwag mong itago. Ibahagi mo. Yan, diba? Pangalawa, ano po pangalawang puntos po natin? Pakibasa nga po. The gospel may be rejected, but it must be shared. Yan, the gospel may be rejected, but it must be shared. Yan, sabi nga ay, mayroon yan kung minsan panahon na nare-reject po tayo, pero at least ginawa po natin, di ba, na ito po ay bahagi po natin sa kanila. Yan, hindi lahat tatanggap sa ating Panginoon. Ano po yung sinasabi po doon sa aklat po ng 1 Corinthians 1:18? Yan, yan po yan. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Yan, sabi nga ay, maging yung ating Panginoon Jesus, yan, siya din po ay reject. Yan, isipin mo po, yung ginawa sa atin ng ating pong Panginoon, na siya mismo, yung anak ng ating ng Diyos, nagpagaling siya ng mga may sakit, di ba? Nagpakain siya ng libo-libo. Habang siya po ay nagbiministeryo dito po sa lupa. Nagturo siya ng mga katotohanan, pero ano po yung ginawa? Ano po yung pinalit ng mga tao, di ba? Tinanggihan siya, pinagtawanan siya, pinako siya sa krus, diba? Pinagpasin siya ng krus. At kung sabi nga ay lahat ng mga pagkakalimutan sa kanya ay ginawa pa ng mga tao sa kabilang hapon ng mga ibinahagi niya ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero isipin lang po natin na yung nangyari po niya sa ating Panginoon Jesus, diba? Ating Panginoon Jesus, walang kasalanan, siya po ay perfect. Subalit, na-reject siya, di ba? Mga siya po ay nagbiministeryo. Pero tandaan po natin, sabi nga ay, habang tayo po ay nagbabahagi ng kanyang po mga banal na salita, at tayo po ay tinanggihan, ang isipin po natin, tandaan po natin, hindi po tayo yung kanyang po tinatanggihan, kundi yung mensahe na ipinabahagi po natin sa kanila. Di ba? Yung mensahe ng mabuting balita ay pinabahagi po natin sa kanila yung kanila po tinatanggihan. At hindi po natin control yung, talagang hindi po natin control yung magiging response po ng mga tao. Ang role lang daw po natin, maging faithful po tayo sa pagbabahagi po ng kanyang mga banal na salita. Amen po? Tanggapin po niya, ang importante na ibahagi po natin yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Kaya samahan po natin ang panalangin at sa dumating yung panahon na yung mga binabahagi po natin salita sa kanila is kanila po matatanggap o kanila na rin po talaga tatanim sa kanilang puso at isipan. Kaya huwag po tayo magsawa, patuloy po tayo maging masunurin sa ating pong Panginoon sa utos na ibinibigay niya po sa bawat isa po sa amin bilang isang pananampalataya. Yan. Point number 3. Yan, the gospel has eternal impact. Diba? Ito naman po yun. Balikan po natin yung sinasabi po doon sa ating pong text that brings salvation to everyone who believes. Yan. Hindi lang po ito about sa ating pong may po natin yung ating pong buhay. Hindi lang po ito about tayo po ay magiging maayos yung ating pong buhay. Yung ating pong ibinabahagi po sa ating pong kapwa, ito po ay tungkol po sa kanilang paligtasan na kagaya po ng ating pong nakamit. And po, kung tayo po ay nakarinig ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Ito rin po ay tungkol doon po sa sinasabing eternal life na ating pong nakamit. Amen po? Magkakaroon po siya ng eternal impact. Tingnan din po natin yung ginawa ng ating pong Panginoon Jesus doon po sa babae na
nag-iigib po ng tubig, di po ba? Sa matatagpuan po natin siya doon sa aklat po ng 1 chapter 4. May isang babae, di po ba, na umiigib ng tubig. Yung babae po na ito ay talagang siya po siyang outcast, o siya po siyang broken, o maraming pinagdadaanan, di po ba? Pero kung kinausap ko siya ng ating pong Panginoong Jesus, sabi nga ay binago yung buhay ko ng babae po na ito. At pagkatapos, ano po yung ginawa ko ng babae na ito, nung marinig niya na kung alam nila na yung tubig na binibigay ng ating pong Panginoong Jesus ay hindi na siya makakaramdam ng uhaw, di ba? Sabi nga ay talagang binago na binulgar o sinabi lahat ng ating Panginoong Jesus yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya po yung ginawa po ng babae na ito, ay sabi nga talagang bumalik siya sa kanila pong lungsod, sa kanila pong community, at ang anong sinabi po niya rito, "Come and see a man who told me everything ever I did." Yan, diba? Sa John chapter 4 verse 29. At dahil po sa ating pong Panginoong Jesus, at dahil din po sa babae po na ito, yan, marami po sa kanya pong mga kababayo, sa kanya pong community na nagpunta po doon, na kanya pong inanyayahan, ay talagang maraming naniwala po sa ating pong Panginoong Jesus. Diba? Sabi nga, ito po isang babae, isang kwento sa Biblia, isang matapang na nag-share ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At sa kanya pong pag-iimbita na yun, sa kanya pong mga kababayo, o sa kanya pong mga kababayan, sabi nga ay marami po yung nagbago ang buhay ng dahil po sa paanyaya ng babae po na ito. Nagbago po yung aking pong mga kababayan, nagbago yung kanila pong komunidad. Sabi nga, hindi po natin kailangan maging perfect, na kailangan lang po natin i-share po natin kung ano po yung ginawa ng ating po Panginoong Jesus sa ating po mga buhay. Amen po? Sabi nga kayo, sabi natin kanina na kung ano yung kung paano tayo makilala sa ating Panginoon, kung paano natin narinig yung mabuting balita na ito, gayon din po yung gawin po natin. Amen po? Patungkol po ito sa ating po pagpapaanyaya sa ating po mga kakilala na hindi pa nakakilala sa ating po, hindi pa sila nakakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Number 4. May basa ka po. Yan po ba? Someone shared with you. Now it's your turn. Pakisabi nga sa katabi mo, now it's your turn. Yan, para kapag naglalaro kami ni Teya na chess, kaya tagal kong tumira, sabi niya, "Papa, it's your turn." Ganun yan, yung bata na yan. Sabi nga, paano? Kung tatanungan natin kanina, paano kung walang nagsabi sa iyo tungkol kay Jesus? Nasaan ka na kaya? Di ba? Yan, laging tignan po natin yan. May nag-invite po sa atin, may nag-pray po sa atin, may nag-share po ng mabuting balita sa bawat isa po sa atin. Di ba? At sa panahon po na ito, bilang sabi nga tayo na nakakilala, o naglilingkod sa ating po Panginoon, tayo naman ang gumawa. Tayo ba? Tayo naman. Sabi nga, how can they believe in the one of whom they have not heard? Yan. Kung walang magsasalita, kung walang magbabahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon, o paano sila makakarinig? Di ba? Ating pong mga mag-aaral, ating pong mga mahal sa buhay, ating pong mga kaibigan, di ba? Yung ating pong mga katrabaho, yung ating pong mga klase sa school, di ba? Bilang mga Kristiyano, yan talagang dapat i-share po natin, bahagi po natin yung ating pong narinig. Pamalita po natin kung paano po natin nakilala ang ating Panginoon. Amen po? Yan, para po sa ating pong pagtatapos, sabi ka ako to our race, si Pablo, diba, sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi dahil, sabi niya, ay madali siyang ibahagi, hindi dahil ikaw ay talagang papakinggan agad, kundi dahil
alam ko ni Pablo kung gaano kahalaga o kung gaano matotoo yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Yan. Kaya nga po, final application po natin. And this week, ayan, hinahamon ko yung bawat isa, di ba? Mag-isip po tayo ng isang tao o na isang kaibigan po natin na yung alam po natin na hindi pa siya Kristiyano. Pag-pray po natin siya. Yan. At tingnan natin kung umanap tayo ng isang pagkakataon upang ma-share po natin, mabahaginan po natin siya ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? Gaya nung katanungan natin kanina nung umpisa na kung paano tayo nakakilala, kung paano tayo na-invite sa ganung pamamaraan, o kung paano natin napakinggan yung mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi nga ay, i-share po natin yung story ng ating buhay. Sabi nga ay, bagamat hindi naman kailangan na tayo ay maging perfect, sabi nga kailangan lang natin po yung andun po yung taos-puso po natin pagsunod sa ating Panginoon. Amen po karon? Yan, ang final question po natin, kung ang gospel ay sasabi po natin, pinag-aralan po natin, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kung ang gospel na ito po ay nagliligtas, at kung yung gospel, yung balita po na ito ay nagkakaroon po ng eternal impact doon po sa mga taong sinishare po natin. Sabi nga ay pinangahawakan po natin yan, yung mga katangian po na yan, ang mabuting balita. Ano po yung dapat po natin gawin, di ba? Hindi lang po tayo basta mananahimik na lamang. Kinakailangan po natin sila, kailangan po natin ito ibahagi. Ano po yung katanungan? Kaya mananahimik ka pa ba? Sabihin mo nga sa tabi mo, mananahimik ka pa ba? Di ba? Napakaganda po na naibahagi po natin yung mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, salamat po sa Panginoon, salamat po sa Diyos, tayo po manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat sa inyong salita po na ito na aming pagkulay-kulayan, gaya po ni Pablo Panginoon na hindi po niya ikinahihiya ang mabuting balita. Kaya po namin, hindi naman natin dala sa iyo, tulungan mo kami makita ng mga tao kailangan namin masyiran, mabahaginan ng Panginoon ang iyong mabuting balita. Gamitin niyo po yung buhay ng bawat isa po sa amin para makapagdala po kami ng mga kaluluwa ko Panginoon sa inyong harapan. At alam po namin, Panginoon, libo-libo mga anghel at nagsasaya po Panginoon kasama namin upang na kami po ay ginagamit po upang magbahagi ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Tuloy nga po Panginoon, maraming salamat. Nawa, ang mensahe po na ito ngayong gabi, tuloy mo itong palagi sa aming mga puso at isipan at panahon na po Panginoon upang kami po ay gamitin sa pagbabahagi ng inyong kaligtasan. Salamat po, upang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sabi nga po, kung libre po natin napakinggan ang salita ng Diyos, ayan, libre po din po natin ibahagi sa ating mga kapamilya, kapitbahay, uban, kumpare, ayan. Huwag po natin sarili, kundi ibahagi din po natin sa kanila. Sa gayon, magkaroon po sila ng pananampalataya, magkaroon po sila ng relasyon sa ating Panginoon. Gusto ko ibahagi sa inyo Mateo 7 verse 7. Kabanata 7, talata 7. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan, manap kayo at kayo'y makasusumpong, kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, kundi pakipaghunayan sa ating Panginoon upang matanggap ang kanyang kalooban. Ito ay susi sa pag-anak ng pabor ng Diyos
Kaya patuloy na lumapit at pangungapit sa Kanya sa bawat hamon ng buhay. At tandaan po natin, ang tunay na lakas ng Kristiyano ay nagmumula sa isang buhay na nananalangin. Huwag po tayong hinto sa paglapit sa Diyos. Amen, di po ba? Yan, sa oras po na ito, sa ating pong panalangin, may schedule po ako mamaya para po mag-pray dito sa harap. Tapos po ngayon, harap po tayo ng apartment natin para po sa ating personal na panalangin. Sige po, hindi na po tayo ng ating kapartner. Sige po, patuloy po tayo sa ating pong pananalangin, ng ating pong mga prayer item, patuloy po natin itulong sa ating pong Panginoon. Sa gabi po na ito, pag-pray po natin yung ating pong Great Commandment Christian Church family. Sige po, pangalangin po kayo. Tuloy nga po, Panginoon, at po rin nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isang pamilya po, Panginoon, na Iglesia, ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon, at patuloy na pagkaisahin po ng bawat pamilya ng Iglesia po na ito, pagtutulungan, pag-ibig sa isa't isa po, Panginoon, nagdadamayan at patuloy po igawad po, Panginoon, sa aming panguna po, Panginoon, sa Iglesia po na ito, patuloy na samahan niyo po kami at ikaw po siya patuloy na magbigay po sa amin ng kasabi nga palagi sa araw po ng linggo na ang ginagawa po ng bahan sa aming po gawain, mga midweek prayer meeting po, Panginoon. Salamat at patuloy na binibigay niyo po ang kasabitan ng bawat isa po, Panginoon, upang kami po ay makikisa po, Panginoon, sa mga ganyan gawain na binibigay po, Panginoon, sa araw po ng linggo. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, ay tinataas ko po sa inyo yung pamilya ng Great Commandment Christian Church. Patuloy na nandun po palagi yung aming pagkakaisa. Patuloy na nagkaroon po ng magagandang kalusugan ng mga isang miyembro ng aming Iglesia po, Panginoon, sa mga bata, sa kabataan po, Panginoon, sa mga magulang, sa aming po mga lolo at lola po, Panginoon, na kasama po ng Iglesia po, Panginoon. Mabiyaya po pala, Panginoon, patuloy para sa buhay ng bawat isang miyembro ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa ipinagkakanin, ipinagkakatiwala, yung Iglesia po na ito, yung sasamahan, patuloy po papalakasin po, Panginoon, yung aming po spiritual na buhay. At ito po ang siyang patuloy na aming paglilingkuran ng tapat, Panginoon. At ito po ang siyang nabibigyan po namin ng kapulihan po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga ginagawa. Kaya naman po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang miyembro ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Hindi po namin po ginagalain na may pagpupuli at pagsasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ipapray naman po natin yung ating bansang Pilipinas. Boss, po tayo po lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Dinudalo po namin sa inyo ang bansang Pilipinas. Hindi po nag-lead sa bawat isa at higit lahat at higit sa lahat sa inyo po, Panginoon, na ang kabi-kabi ng gulo, mga korupsyon, Panginoon, yung impeachment na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos yan sa pangalawang Pangulo, yan. And maging kaya sa aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po noon, sa mga hindi magandang nababalita patungkol sa kanyang kalagayan. Lord, ang tanging namin maiko-contribute ay ang mga panalangin, Panginoon, huwag namin po pasawang ipanalangin ang mga niluklok mo, Panginoon, na mga politiko. Alam namin may dahilan ka kung bakit ang mga ito ay naupo, na narulo. Lord, kayo po yung
sa mga politiko ito, Panginoon, sa mga nangyayari. Lord, hindi na malaman, Panginoon, kung ano yung totoo o hindi. Kaya naman, Panginoon, pumakina ka po sa kanila, sa audito, ikaw pumakina sa bansang Pilipinas. At tuloy malaman namin, Panginoon, kung ano ba talaga yung ibig pahiwatig ng mga kaguluhan ito, o mga hindi namin na alam, Panginoon, maging sa kaguluhang nangyayari. Kundi, Panginoon, alam namin meron at meron kadahilanan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Lord, sa mga senador, at sa lahat ng mga politiko mga sa mga pinakamababang nanunungkulan dito sa bansang Pilipinas, alam namin, alam mo ang mga pangyayari nito. Kaya naman, Panginoon, sa araw-araw ay huwag namin silang makalimutang ipanalangin at patuloy na magkaroon po kami ng puso na laging magdeklara, Panginoon, ng peace yan sa bansang ito, maging sa lagay ng panahon, Panginoon. Minsan, marami na pong nagkakasakit, Lord, sa sobrang init ng lagay ng panahon. Yan naman, Panginoon, patuloy namin dinadalangin, dinudulog sa iyo ang mga kaganapan at mga mangyayari pa, Panginoon. Dahil alam mo ito, Panginoon, higit sa lahat, ikaw ang nakapabatid nito. Alam namin, mayroon kang magagawa. Lord, nawa ay magkaroon pa sila ng mga spiritual advisors, Panginoon, upang hindi lamang sila makapagdesisyon para lamang sa kanila, higit sa lahat, Lord, sa nakakarami at sa nakakabuti na. Alam namin, Lord, may gagawin ka sa bansang Pilipinas. Kung hindi pa lamang ngayon, alam namin, makikita namin ito sa maliwanag. Magtyaga lamang po kami sa pananalangin, kahit naguguluhan na kami, Panginoon. Ipanalangin namin na may maganda kang gagawin, may gagawin at gagawin ka, Lord. Huwag lamang po kami magsawa, ipanalangin ang bansa ito. Lord, panatilihin niyo po at kami, manatili po kami sa inyong presensya habang araw-araw nananalangin, Lord, sa mga mangyayari at nangyayari pa. Alam mo po, Panginoon, ang mga korupsyon. Higit sa lahat, Panginoon, alam namin na ang bansang ito ay may malaking magagawa pa. Ang mga mananalangin ay may malaking pang magagawa. Lord, ang higit sa lahat ay magkaisa lamang po kami. Panginoon, lagi namin idulog sa iyo ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, may gagawin ka sa bansang Pilipinas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin po natin ang bansang Israel. Manalangin, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Pinapanalangin po namin ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa bansang Israel. Hindi po ito naging sa iyong kaalaman sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa kanila between Iran, between Lebanon, na naroon din ng USA, Panginoon, sa Hamas. Patuloy namin itinutulog ang kaligtasan ng mga mamamayan, matatanda, bata. Naroon, Panginoon, na bigay sila ng proteksyon, matutuluyan, na maayos, malayo sa kabubuhan, sa threat ng mga panitan ng box, Panginoon. Hinihiling din namin ng sapat na pagkain para sa kanila sa araw-araw. Ngayon din, hinihiling namin yung wisdom sa kanilang mga leaders. So Lord, we are inviting your intervention sa kabuluhan po na nangyayari doon, na hindi lamang sila ang siyang dadadamay, kundi it's Neba's global crisis, Panginoon, na maging kami ay nararamdaman namin. Gawin pa man, we know and acknowledge that you are working in the background, Panginoon. Alam namin na may gagawin ka at may ginagawa ka na. Nawa, Panginoon, sa lahat ng panalangin namin na ito, ang kalooban mo po ang siyang mapangyari. Hinihiling din namin ang healing sa mga nasaktan, Panginoon, ngayon din sa mga frontliners, sa mga soldiers, na siyang kumakaharap ang kaligtasan ng discernment, Panginoon, ay pagkaloob mo po sa kanila. At Lord, kilalanin ka ng
magbibigay ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng proteksyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri in Jesus' name. Amen. Pumidulong yung ating mga kapatiran na may mga karamdaman. Yan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng patuloy namin na nilalapit yung aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Alam mo po yung kanilang buhay. Alam mo po, Panginoon, yung kanilang mga naranasan. Alam mo po, Panginoon, yung kanilang mga sitwasyon. Alam mo po yung sakit. Alam mo po yung karamdaman. Pero Panginoon, alam po namin na meron din po kagalingan kung kami, Panginoon, ay patuloy na mananalig sa iyo, Panginoon, at mananampalataya. Alam po namin na hindi mo kapabayaan ang aming mga kapatid na ito. Patuloy na po na alisin mo yung takot, alisin mo yung mga negatibong kaisipan, alisin mo, Panginoon, yung pangamba, bagos, patuloy mo silang pagkatawid, patuloy mo silang palakasin, at kailangan namin, Panginoon, na ipagkaloob mo lahat ng kanilang mga pangangailangan, higit pa po, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan. Ganun din po, Panginoon, yung kanilang mga gamot, mga tinitik na mga gamot, ganun din po, Panginoon, yung mga bawat doktor, Panginoon, na mga tumitingin sa kanila, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na patuloy mo silang bibigyan ng katulungan, patuloy mo silang bibigyan ng kaalaman, para po anong kalunasan, Panginoon, ng kanilang mga karamdaman. Masigit, Panginoon, yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Kaya namin, yung Panginoon, ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon, nagpapalakas sa amin. Kaya patuloy lang kami na lumapit sa iyo, manalig, mananampalataya, dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na laging nandiyan, hindi kami iwan, hindi kami pababayaan. Ganun din po, Panginoon, dahil sa mga ubod sipon, Panginoon, dahil sa ating inang-init, kailangan din po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang malayang tumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat dahil patuloy na lagi kang nariyan. Hindi ka kukulang, hindi ka nagpapabaya sa amin. Kaya sa iyo kami magkabalik ng aming papuri, pagduwal natin at pagdakila. Sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Yan, patuloy po tayo manalangin para sa bayan po ng Limay. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po sa gabi po dito, Panginoon. Kaya mga po kami mga panalangin, Panginoon, para sa bayan po ng Limay. Mula po sa mga namumuno po dito, kay Mayor Chinobi, as kanyang asawa ko na po, as Mayor Grace kami, Panginoon, sa mga kapitan na mga kagawa, at sa sangguni ng mga bataan, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na gawa po ng katulungan sa kanilang mga tinatayuang posisyon, Panginoon, patuloy na maging epektibo, Panginoon, yung mga pagkakasisyon po nila na ginagawa po para sa bahay ng mga Panginoon. Patuloy mo po silang makasin, Panginoon, ilayo sa mga lupang sakit, Panginoon, patuloy, Panginoon, yung pagkakaisa, patuloy ng maramdaman, Panginoon, kasama sa kanilang mga pagkakasisyon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, pagkakit na sa lahat ng kanilang mga proyekto, Panginoon, na para sa ikaw, Panginoon, ng Panginoon. Patuloy rin, Panginoon, na dinadalangin mo namin yung pagtulad ng bayan ng Limay, Panginoon, yung mga oportunidad, Panginoon, negosyo, mga trabaho, Panginoon, para sa source of income at mga pagbabae po ng mga mamamayan ng bayan ng Limay, Panginoon. Patuloy mo kong bigyan sila ng blessings, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, na maging ligtas ang lahat ng tao dito sa bayan ng Limay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, alam namin na ikaw ay kakilang tagapagligtas, Panginoon, na dinunod po namin sa inyo mga tagapagbantay po ng kaligtasan dito sa bayan ng Limay, mula po sa mga kapulisan, sa mga bumbero, sa mga rescue work, Panginoon, na nandako at agaran po nagbibigay po ng lunas, kaligtasan, Panginoon, sa mga nakakailangan na
Panginoon sa bayan po natin. Kami po bilang Kristiyan, Panginoon namin na gagawin po bilang gagawin ng iyong mapamilya upang maihayan po sa bayan po natin yung iyong kabilang Panginoon. Gawin mo po kami, Panginoon, sa pagpapahayag po ng mga madalasita at pagpapahayag sa bayan po. Kami salamat po. Wala po na yung pinadalangin namin sa iyo. Sama-sama po natin itulong sa ating Panginoon ang body of Christ. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito na kami, Panginoon, ay sama-sama dumudulog sa iyo upang itaas po namin ang body of Christ sa buong bataan. Patuloy ka po, Panginoon, na gamitin mo yung bawat iglesia na ito po pinatag. Kaya po Panginoon ang patuloy na magmiming sa bawat lugar na merong iglesia. Patuloy nga po Panginoon na sa bawat iglesia, yung lingkod mo po Panginoon na pastor, na tinalagaan mo Panginoon upang mangalaga sa iyong bahay sambahan. Patuloy nga po Panginoon na patatagin mo ang kanyang pananampalataya. Patuloy na lumalim po siya sa iyong mga salita at nawa o Diyos na gamitin mo po ang buhay niya upang marami pa pong kaluluwa ang madali na sa inyong paanan. Maging sa bawat pamilya nila o Diyos, kaputin po ang kanyang pangailangan, financially, masigit, spiritual. Patuloy na po Panginoon na wag mo po silang kababayaan, wag po silang lalabasan. Ano po Panginoon na maraming iglesia na nangangarap sa mga sitwasyon, kaya mga Panginoon, pangunahan po sila o Diyos sa kanilang mga ginagawa Panginoon sa pangunan ng lingkod. Patuloy na maging financial provision po nila Panginoon at yung kanila pong maging kanilang mga miyembro. Lord, ano po Panginoon katatagan, andun po Panginoon yung pag-ibig nila sa bawat isa, andun Panginoon suportahan nila sa bawat isa upang sa ikaunlad po ng bawat iglesia. Maraming salamat po o Diyos dahil meron po kaming iglesia na siyang nagiging kasangkapan po namin para po sa aming pananampalataya. Kaya mga Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan, huwag niyo po kaming lalagpasan. Maraming salamat po o Diyos. Maraming salamat maging sa aming pong pagbibigay. Patuloy nga po Panginoon na pagpalain ang bawat kamay na magkakaloob at magamit po ito Panginoon sa inyong pong bahay simbahan. Ito po ang aming sapat na namin sa maraming sa pangalan ng Jesus. Amen. And gabi ni Lord sa katuluyan ng ating gawain sa gabi po na ito. And dadako po tayo sa ating share ang announcement po sa Praise and Worship Week po, sa Saturday po, 3 p.m. po ang band practice, then 4 p.m. po ang ating choir. Plus 5 po, full band po tayo. Kasama po ng dancers and technical team po natin. Sa ibang mga ministries po may mga announcement po. Chat na lang daw po sa mga sa mention niya. Sige po. Then kung ano lang po announcement, papaawin ko si ano. Sige, kung wala na po tayo tayo lahat bago po natin si Pastor Tato sa ating closing prayer and meditation. Yan, bukas po, mag-pray niyo po ako, mga intercessor, intercede po yung aking mga pag-alis, pagpunta ko po sa aming probinsya. Nadala po ako isang linggo. Yan, pray po ako. At advance, dito, Mother's Day, sa inyong natin, dahil karating sa inyo. Yan, advance Mother's Day para po sa ating Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Tunay nga po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito, sa tagumpay na ano po naranasan na ating po pananabahan, pakikita po namin na iyong mga banal na salita, Panginoon, pag sa amin po mga pagpapanalaminan sa bawat isa, sa amin po mga prayer request po Panginoon, salamat sa katulungan
na patuloy niyong pagkakaroon sa buhay ng bawat isa po sa amin, maging sa mga prayer item, Panginoon, na binigay po namin sa inyo ngayong gabi po dyan po natin namin na ikaw po ang siyang Diyos na magbibigay ng Panginoon ng katagumpayan po Panginoon, katugunan sa lahat ng aming po mga ibinarami. Maraming salamat po Panginoon. At sa bawat isa po sa amin na itinagawin po ng ligtas sa pagdamag po namin sa lugar po na ito, ngayon po Panginoon, dihiling po namin na sa aming po pasamatang pag-iwalay, dalangin po namin ang pagsama, pag-ihingan po sa amin, ay patuloy po namin ito maranasan sa kami pag-iharating sa aming po mga tahanan ng ligtas at dagdan din po namin mga aming po mga mahal sa buhay na naroon po yung galang sa aming mga puso. Pagpalain niyo po yung bawat isa po Panginoon na nakasama po namin sa gawain po na ito. Ikaw po siyang patuloy na magbigay po ng tagumpay na sa patuloy na tagumpay ng Panginoon ng gabi po na ito ay patuloy po namin ito maranasan. Salamat po Panginoon. Naway kaglayin ng bawat isa, mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos sa mga pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos sa at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.